Welcome to Stockholm! At last nakarating na rin kami. Pero gabi na. 10 PM na. So, punta lang kami ng hotel. Then, tomorrow na lang kami mag-explore dito sa city. Excited na ako ma-experience ang Swedish fika. At saka, ma-try yung meatballs sa IKEA. Hindi ko pa natatry sa Philippines. So, yun. Dito ko muna itatry para straight from a Swedish kitchen. Pero bukas na yun, no? Papahinga muna kami tonight. Good morning from Stockholm, Sweden. So ito yung first whole day namin dito sa city. We woke up late kasi late na rin kami nakarating kagabi. And nag-book kami ng tour sa ABBA Museum. Why ABBA Museum? Kasi favorite ko siya. Yung mga kanta nila like Dancing Queen, I Have a Dream, Winner Takes It All. So, taga dito kasi yung mga yung bandang ABBA. Taga Sweden sila. And, ayun, pupuntahan lang namin siya this afternoon. 1 PM yung schedule namin. And yung tour will last for 2 hours. Sakto lang yung lamig dito sa Stockholm. 12 nga lang pero I had to put itong scarf ko kasi dyan ko nilagay sa loob yung mic para naka-conceal na at the same time yung buga ng hangin, hindi siya maingay. So, currently lumalakad kami dito sa parang shopping district nila. Isang mahabang stretch siya. Daming tao, ayan. It's weekend, it's Saturday, kaya expected naman na maraming turista or maraming locals na nagsha-shopping or doing random errands dito sa area. Going to the ABBA Museum, it will take mga 25 minutes from our hotel, Scandic. Hindi naman siya ganun kalayo. Kaya naman siyang lakarin. Basta siguro slow walk lang or slow pace lang. So yun. Ang clear ng araw. Walang sign ng pag-ulan. So maganda yun. Clear ang sky. Hindi rin maulap. I think ma-enjoy ko ang whole day. First whole day dito sa Stockholm, Sweden. Yung city center ng Stockholm, parang mix siya ng modern architecture tsaka yung mga old or yung traditional architecture ng Sweden. Usually yung mga shops nila modern na yung yung style ng buildings. Ang ganda nitong building sa likod ko. Punong-puno siya ng sculpture, ganyan. Lakas ng hangin. Kailangan namin tumawid ng tulay para makapunta dun sa museum, ABBA Museum. I think malapit na kami, no? Siguro mga 5 minutes na lang, 5 to 8 minutes. Ang ganda ditong bridge sa likod ko, hindi dinaanan namin. And then meron ditong parang park, open park. Marami ring mga tao. May nagpapamigay ng free ice cream dun sa park. Siyempre, kinuha ko na. Libre naman. Kinuha na nung kasama ko, tapos binigay sa akin. May peanut kasi, hindi siya mahilig sa nuts. Ang ganda nito, oh. Wow. Ano siya? Museum? Museet. Nordiska Museet. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero parang museum. Nordic Museum.
Try natin tong ice cream. Sarap. Chocolate coated siya, tapos maraming caramel. Ang dami namin kasabay maglakad. Hindi lang ako sure kung same kami ng route na pupuntahan, kung sa Aba Museum ba sila or meron silang ibang spot or tourist attraction na i-visit. Naubos ko na yung ice cream. Nabulunan ako kasi may mga nuts, may mga bits ng peanuts. We're here at the Aba Museum. Parang ang daming tao. Kung lahat ng to pupunta sa museum, hopefully hindi. Para kaunti lang yung pila. Tapos na kami dito sa Aba Museum. Bawal kasi mag-film sa loob, kaya hindi na ako nakapag-video. Pero para bigyan kayo ng idea, ang mga naka-exhibit ay yung mga costumes nila, mga outfit nung nagko-concert, yung makeup room, tapos mga CDs, and kung ano-ano pang mga memorabilias from ABBA. And ang pinaka nagustuhan namin doon ay parang merong recording studio. You will sing along with ABBA, and yung sa stage performance, may mga hologram doon yung 4 members ng ABBA, tapos makikikanta ka, makikisayaw ka. Interesting and nakaka-refresh lang, nakaka-enjoy. May mga souvenirs din sila inside na pwede mong i-check or yun, iuwi kung talagang may nagustuhan ka. And since karamihan dito fan ng ABBA or fans ng ABBA, kaya talagang marami rin bumibili ng mga souvenirs. Pero in my case, hindi na ako bumili. Okay na sa akin yung experience nung museum mismo, nung exhibit. Hanap lang kami ng makakainan kasi di pa kami nagbe-breakfast. After naming mag-prepare, dumiretso na agad kami dito sa museum kasi nga, kumbaga, timed entry. Kailangan 1 PM nandito na kami. Maaga rin naman kaming nakatapos, so hanap lang kami ng restaurant. Merong malapit katabi lang mismo ng museum. So i-check namin dito kung anong merong food. Sana may mga traditional na Swedish food. Ito yung alfresco ng restaurant. Dami rin kumakain and maganda yung paligid. Para siyang garden na may fountain. Poached salmon yung in-order ko. Tsaka may carrots and potatoes. So mag-lunch lang kami. May Tivoli din sila dito, oh. Amusement park, yung parang sa Copenhagen. Papunta na kami ng Skansen Museum. Katapos lang din namin mag-lunch. Sabi nung kasama ko, masarap daw yung meatballs na kinain niya. Ako naman, yung poached salmon. Saktuhan lang. Parang hindi siya ganun ka... paano ba? Nakakabusog pero parang hindi ako fulfilled. Parang ganun sa lasa. Siguro, hindi siya ganun ka-savory. So, mamaya tatry ko naman yung meatballs. Yung Skansen Museum na pupuntahan namin, open-air museum siya, depicting yung old traditions, yung old life ng mga Swedish. So, makikita mo dun yung old houses or mga traditional dress, ganyan.
May mga animals din, pero hindi siya yung zoo na naka-cage, hindi ganun. Kumbaga, freely nakakawala din yung mga hayop na nandun. May isang building dito, it says circus. So, hindi ko lang sure kung circus performances talaga nagaganap dyan. Bumili ako ng cafe latte. Thank you. Sugar. And the lid. Thank you. You're welcome. Here's some of the sugar. Yeah. Thank you. Perfect. Sorry, where can I dispose this? Sure. Don't worry, it's okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Have a great day. You too. Ganda din nilang mag-English. So, bumili lang ako ng kape. Kasi wala pa akong kape. Mula pa kanina. Para gising na gising habang nag-e-explore. I think nandito na kami sa Skansen Museum. We'll just look for the entrance. By the way, itong museum, ano din siya, may entrance fee. I pre-booked the entrance fee online sa Get Your Guide. Usually sa Get Your Guide ako yung nagbo-book ng mga tours. Wala namang special siguro, pero dun kasi ako nasanay. Mabilis lang, madali lang. So, this is Skansen. Ito yung entry gate. Dito ka rin bibili ng ticket. Pero since meron na kami, hanapin ko lang yung entrance for those pre-booked tickets. Nandito na kami sa loob ng Skansen. So, meron na rin kaming copy nung map. Ang first stop namin ngayon ay yung parang Old Town. Section siya dito sa sa Skansen wherein dinedepict yung pamumuhay dati. So, kaya tinawag sigurong Old Town. So, we have to take the escalator going there kasi mataas. Pottery. Check lang namin what's inside. Mga souvenirs. May i-check lang kaming isang area dito, parang old Swedish house. Ganyan. Tapos si kuya parang naglilinis ng fur ng mga hayop. Ganyan, oh. Hi. Leather. Ay, squirrel. Tapos meron dito parang Sunday market, ganyan. Tapos mga naka-traditional costume. May mga tinitinda sila na glass. Ang cute ng mga costume nila, oh. Traditional Swedish, traditional Swedish dress. Meron naman ditong parang courtyard or palace garden. Ang ganda. Kitang-kita yung yung skyline ng Stockholm, yung city ng Stockholm. Meron ako nakikita parang view deck dito sa isang level down. I-check ko lang.
para makita ko yung view ng city ng Stockholm. Ang ganda ng mga puno na naglinya, no? Wow! Hindi lang mabigyan ng justice ng camera, pero maganda siya. Kitang-kita mo yung mga spires nung mga building or ng museum, ng simbahan. Na yung duck, oh. Tsaka ducklings. Pa-exit na rin kami ng Skansen kasi akala ko parang free yung mga animals na nakakagala. Pero may fence din. Kumbaga may bakod pa din. Eh, hindi ko rin gusto yung mga ganon. Tapos hindi ko sure kung parang konti lang nakikita naming animals. Kaya bababa na lang kami. Siguro pupunta kami ng Gamla Stan, yung Old Town Square ng Stockholm. Sabi nga kasama ko parang maganda daw mag-explore sa city kapag gabi. Kasi nung dumating kami kagabi, maganda yung yung mga ilaw dun sa city. So baka i-check din namin mamaya kung anong scene kapag gabi. For now, siguro baka mag-rest lang saglit tapos diretso na sa Gamla Stan. Bumalik lang kami dito sa may una naming stop, sa may town quarter. Part din yun ng Skansen Museum. Papahinga lang. Sarap kasi ng dito ng simoy ng hangin. Mataas kasi yung lugar. Tapos malilim yung mga puno. So yun, siguro stay lang kami dito mga 20 to 30 minutes. Relax muna before kami pumunta ng Gamla Stan kasi nasa 30 minutes din yata yun na lakad. Medyo malayo yung town square nila. So let's see later kung anong meron doon. Itong Skansen Museum, hindi siya para sa akin. Kasi uphill, mga pataas yung dinadaanan. Tapos yung mga makikita dito, yung mga cabin houses, mga old traditional cabin houses ng Sweden. And then, limited lang din yung mga animals na sinasabi. Ano pa ba? Ayun, kumbaga, mas okay siya sa family, sa mga bata. Pero kapag medyo may edad na, ganyan, parang hindi siya, pwede na siyang i-skip, tapos proceed na lang or pumasyal na lang sa ibang tourist attraction or sa ibang lugar dito sa Stockholm. I-check lang kami ng souvenir items dito sa Skansen Boutique. Gusto ko nito, yung mga throw blanket. Para very Scandinavia yung dating. Ilalagay mo sa sofa, ganyan. Sana makabili ako dito or kahit sa Finland siguro. Mabagal ang ginagawa naming pacing at nakakapagod kapag binilisan namin. Medyo malayo din kasi. So yun nga, mga 30 minutes. So kung magmamadali, ayun, pagod agad pagdating doon. So we're just taking it slowly. Daming tao. Natapat kasi na weekend. Ang ganda nung harbor dito sa may harap ko. Kaya lang daming tao nga. Yan. Medyo malapit na kami sa Gamla Stan. Mga 10 minutes na lang siguro na lakad.
Pinaka-okay din talaga na way to explore a city by foot hanggat maaari para ma-check mo lahat ng mga sulok, mga small alley. Finally, nakarating na kami dito sa Gamlastan, pero hahanapin pa namin yung town square. Hindi ko kasi kabisado din. Then itong nasa gilid ko, Royal Palace. Pero hindi na namin puntahan. Tsaka nakasarado din naman yung main gate. So ang makikita lang namin is yung walls niya. Yung harap ng palace. Pero hindi kami makaka-access sa loob. Ganda ng kulay ng church na to. White, tapos coral. Parang pinkish yung dating. Refreshing sa mata. Ganda, no? Ganda ng kulay. Ito yung town square nila. Ang cute ng mga colorful houses na to. Maliit lang yung town square. Itong area na to ng Gamlastan, mga small alleyways sila, tapos punong-puno ng mga shops, mga souvenir, mga restaurants. Marami ring tao. Pahinga muna ulit. Siguro after nito, kain tayo? Hanap kami ng pwedeng kainan. Parang masarap sweets. Kapagod maglakad. Haba din nung nilakad namin na yun, mga 40 minutes. Pero okay lang. Mas okay mag-explore nga by foot para makita mo lahat. Kasi kapag sasakay ka ng sasakay or mga hop-on, hop-off bus, hindi mo makikita talaga yung kung ano yung inside doon sa street na yon or sa district na yon. Compared sa paglalakad, ayun. Makikita mo talaga bawat sulok. Che prendono le insegnanti qualche idea in quel senso. Nag-dinner lang kami doon sa may cafeteria. Sarap nung in-order ko na pasta nova. Parang may halo siya na blue cheese. Nahesitant nga ako nung una kasi syempre maamoy yun eh. Pero nung nasa pasta na, sobrang nag-complement siya sa creaminess nung sauce at saka doon sa alat ng bacon. Tapos may arugula pa. Sarap. Na-enjoy ko 'yon. Hindi ko lang naubos kasi big serving. Pero 'yun. Sarap. Busog na ako for dinner. Ano pala yung pangalan ng cafe? Cafe Nova. So feeling ko ano 'yun, parang bestseller nila yung pasta Nova. Then nagkape lang ako. Ngayon, balik kami dun sa may town square, dun sa may Nobel Prize Museum. Susubukan ako mag-paint kung meron ako makikitang corner na pwedeng pagstayan or yun, na pwede akong mag-paint for 30 minutes or quicker. Ito yung Nobel Prize Museum. Kung naririnig niyo yun. Nobel Prize. So, ito yung town square. Hanap lang ako ng spot where I could paint. Sana kayanin kasi medyo malamig. Yung kamay ko nanginginig. Hanap lang ako ng magandang composition din. Saan kaya? Kasi kung ito yung ipipaint ko, para siyang kulay din sa Bergen eh. So para maiba, check ako ng siguro itong fountain.
or yung restaurant. Sige, later na lang. Bye-bye. Ang hirap mag-plain air. Lalo kapag wala kang mapupwestuhan. So, nandito lang ako sa isang sulok para hindi rin mahangin. Tapusin ko lang to. Quick lang. So, tapos ko na siyang i-drawing. Pauwi na kami ng hotel. So, lakad lang kami mga 30 minutes ulit. Galing kami dito sa Gamlastan. Yung nasa likod ko na yan, Royal Palace. Kumbaga, compound nila. Hindi na kami nagpunta. Tumatawid din sila kahit red pa. Pinoy na Pinoy. Mga lokal siguro yun, kaya malakas ang loob. Let's go! Ang galing nila, oh. Sana nakapag-try tayo ng ganito. Scooter ba to? Sunset na sa Stockholm. Ang ganda ng view dito sa bridge. Kita mo yung river and then yung mga architecture na yan sa likod. Excited na ako mahiga. Nakakapagod tong araw na to. Pero sulit syempre kasi minsan ka lang naman mapunta ng Stockholm. So, naglakad na kami sa abot ng aming makakaya. Pero not too much pa din naman kasi madalas pa rin naman kaming huminto, magpahinga, umupo. Siguro mabilis na lang talagang mapagod.